Magandang araw at ngayong araw nga ay nandito kami sa mahabang tulay at yan daw ay nagdudugsong ang dagat at ang ilog, o diba? Ewan ko ba naman sa asawa ko kasi dito dumaan na hindi naman dapat, kaya ayun, nag-around the world kami. Gusto kasi niyang itry kasi baka daw mas malapit. Eh yanong layo naman pala at talaga namang maghapon kaming nagbabiyahe. At pupuntahan nga namin yung lupa na gusto naming mabili para maging ARPA number 6 na. Pero ito hanggang ngayon pinag-uusapan pa namin kasi talaga namang napagod ako sa lakad kasi medyo matarik yung ibang part. Kasi gano'n naman talaga pag malalaking lote kasi 3 hectares mahigit eh. Pero ayan, talaga namang nakayanan ng aming mga anak ang paglalakad at talaga namang ang bibilis lumakad. Nandun na sa dulo yung bunso at saka yung pangalawa ko, 2 lalaki talaga naman. At andito si Miracle sa tabi ko, maya-maya lang, andun na rin yan sa dulo. Talagang dinaig pa ako ng mga anak kong maglakad sa mga ganito. Dati, mani-mani lang sa akin to. Ngayon kasi may pinagdadaanan tayo. At ayun nga, pagkatapos ay talaga namang malapit lang pala yun sa aming ARPA Farm number 5. Kaya ayun, pumunta na kami dito. Dun yung aming binabaan dun sa Pan-Philippine Highway. Kasi nga highway na highway itong ARPA Farm number 5 namin at malaking lote din ito. At first time nga lang naming nadala dito ang aming mga anak. At ayun nga, gusto rin naming mabili yung isang nandoon kasi kaunting takbo lamang ay nandito na rin kami. Kaya magiging magkalapit sila. Kaya mas magandang mabili yon kasi maraming niyog. Katulad nitong nabili namin na ito. Buti na lang may pera kami nung time na inalok ito. Kasi sobrang lawak nito at maraming niyog. Talaga namang tambak ang niyog neto. Kaya ayan, tuwing every 45 days may kinikita kami. At dito nga, ayan si nanay, bumili pala ng merienda at yung pala ay nagkokopra ang mga kanyang anak at saka yung manugang. At dito ay nagtatanong ang aking mga anak, alin daw yung lote namin. Sabi ko yan nilalakaran nyo at yung mga nakikita nyo ay atin lahat. Hanggang doon sa may dulo, hindi pa makita yung iba. Kasi nga sobrang lawak nito. Almost 2 hectares itong nandito sa part na to. At ayan nga, tinuturo ko sa kanila kasi pantay naman lahat yan. At doon sa may part na yon, tulad doon, nandun yung koprahan, yun yung may part lang na parang slope area. Kaya doon nakapaglagay ng koprahan. At ito si nanay ay asawa ng kapatid nung may-ari na nagbenta. Dati doon sila nakatira doon sa highway, katabi. Kaya lang nung nabili na namin ay naglipat na sila doon sa may dulo doon. Doon sa may lote talaga nila. Kaya ayan, wala na mga bahay doon sa part na nakita nyo kanina. Kasi ginibanan nila at inilipat na nga doon sa dulo. Ganun naman kasi talaga kapag nabebenta yung lote. Pag may nakatira, lilipat talaga sila. Mahalaga, hindi naman ganun kalayuan yung kanilang nilipatan. Kasi yung part naman doon sa may dugsungan namin ay kanila namang lote sa pamilya nila. O diba? At ayan nga, natatakam ako kasi nakita ko nga, nagkokopra na sila. At doon nga, ayun, naalala ko yung mga lumipas na panahon ng bata ako. Pag nagkokopra kami sa aming probinsya, yung pagbibiak ang masarap na puntahan. Kasi talaga namang magdadala kami ng malaking lagayan kasi lalagyan ng mga tubo ng niyog. Kasi aba, masarap na rin po yun na merienda. At talaga namang napaka-paborito ko yung mga maliliit noon. At pag walang maliliit, no choice na kahit malaki. Pero masarap pa rin. At dito nga, hindi ako makapigil. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ako titikim ng kopra. Lalo na't mainit-init pa. Kaya ayan, pipili-pili ako. Gusto ko yung nasa ilalim para sure hindi naman ganun kadumi. O, diba? At talaga namang nung nakita ng mga anak ko, ay yano naman. Ay gusto ding tikman. Ay sabi ko, baka pagsakta ng tiyan at hindi mga sanay.
at talagang gustong gusto rin nilang kumuha. Ako na may tumikim lamang. Sabi ko, parang niyog lang yan na niluto. Ayan o, pandesal ang tawag sa amin. Pag ganyan may mga nakasalang at maluluto na, tapos na natigkal na, ay sabi namin, pandesal. O, diba? Ayan, hindi yan ang naging kopra pala. May nabenta ng buo at gawa ng mas mahal daw yung buo kasi bumagsak nga ang presyo ng kopra. Dati, nag 80 pesos. Tapos ngayon, biglang nag 50 pesos yata. At kaya ayun, tapos 14 pesos daw yung isang buo. Kaya ang ginawa, nagbenta sila ng buo. Tapos may nabenta na rin silang kopra na ilang sako. Kasi nga maliit lang yung koprasan, kaya ang ginagawa ay batch by batch at talagang hindi naman makatiis yung mga anak ko. Gustong tikman yung lukad. Ayan, hindi naman kaya ng mga ngipin. O diba? O ayan, di ako na nga lamang, niluwa din naman nila. At hindi daw kaya ng ngipin nila. Ay, talaga namang hindi mga sanay sa matitigas ang mga ngipin nito. Kaya ayan, pag kumain ng matigas ay bungi agad, o diba? Hindi katulad ko, matibay. At itong mga anak ko gusto ng buko, ay ang problema, wala naman yung mga ngawit. Aba ay pinapaakyat ako dun sa isang puno, walang diyo kayo. Ay kung kabataan ko yan, ay talagang aakyatin ko yan. At dito nga, ay gusto ko sanang ikutin yung buong lote. Kaya lang, ayaw ko ipagod pa nga dun sa unang pinuntahan namin, nabibilhin din namin. Ay ano naman, ay sabi ko, tumigil-tigil muna at ako hindi pa nakakaagwanta. Kaya ayan, sabi ko, videoan na lang kung ano yung mga nakikita nyo dyan, ay kasama pa yan. Hanggang dun pa nga yan sa may dulo, ay hindi na nga lang kita ng camera ko. O diba? Kaya nga lamang, ay talaga namang, ayan, gustong gusto nila ng buko, ay wala namang kami magagawa at wala nga ng kawit. Dito nga sa aming farm na ito, ay maraming pili. Kaya iba pa rin yung bunga ng pili at may dala nga kami para matikman namin. At iba pa rin yung sahing na pwedeng maging kita. Meron din diyang saging. Yung sahing ay yung pinaka-rubber nung pili. Kaya ayun, kaya ang kita dito ay iba-iba. Kaya nakakatuwa lang kasi pag nag-invest ka, kasi pag sa bangko mo nilagay ang pera mo, sureness, hindi kikita ng ganon. Tulad nito, every 45 days, may kinikita kami dito. Minsan ilang buo ng niyog ay malaki-laking pera din. Aba, ay para kang sumasahod na rin sa malaking kumpanya. Kaya ayos na rin. O, diba? At dito nga may mga natira pa na hilaw na kopra. Kaya kailangan pa ulit iluto. At ayan, diba? May mga apoy na ulit. Ay, sarap pa ulit kumuha doon. Mainit. O, diba? Ito nga yung ilang sako na mga luto na. Tapos, ang kagandahan pa dyan, yung bao. Pag inuling nila, panibagong kita pa rin yun. At hati kami doon. O, diba? Ang dami naman eh. Kaya kailangan talaga pag meron kang pera, mas mabuti nang i-invest mo sa alam mong may kikitain ka. Kaya kami, lagi kaming walang pera. Kasi nga, ganito ang ginagawa namin. At gawa nga ng pagsabang ko lang, ay talaga namang, ay hindi basta-basta kikita ang pera. Kaya ayan, dito nga itinuturo nung tao kung hanggang saan yung talagang dulo pa daw doon. Kaya ayan, hindi ko na rin maiikot at talaga namang may kalayuan. At ito nga yung part na yun na medyo slope. At ayan nga, nagme-merienda na yung mga bata diyan. Kasi nga, bumili si nanay ng mami merienda. Ayan. At talaga naman ang mga bata ang gusto talaga ay buko. Sorry na walang kawit. Next time, magdala na lang tayo ng foldable na kawit para pagpunta natin ay talaga namang meron ka ng makukuhang buko, o diba? Maraming salamat sa panonood. Please follow our page and share our video. Maraming salamat sa laging mga sumusuporta po sa amin. God bless you all po. And please subscribe sa our YouTube channel, Arpa Family. And comment sa aming mga video at baka isa ka sa manalo ng 500 pesos sa Cash G. 3 po ang mananalo, kaya ano pang iniintay nyo? Ayan, kumain muna kami at nagutom sa kakalakad, o diba?
Thank you, Lord. Bye-bye.